Ay, magandang umaga. Pag-usapan po natin sa ngayon dito sa ating programa ni Toto Tirador, Katotohanan para sa Katarungan. Ang pag-usapan natin ngayon si Bato de la Rosa. Matapos yung showing niya at nanaig siya sa kanyang minimithi na mabasura yung impeachment na reklamo laban kay Sara Duterte, ay siya naman ay nagka-problema sa ngayon. Although yung nangyari doon ay na-archive na pwedeng buksan ulit, pero that is one thing. The other thing is mukhang nagpapanik po si Senator Bato de la Rosa sa ngayon. Kasi nabalitaan niya na nagsusumbong sa kanya mga pulis. Mga pulis na aktibo pa sa ngayon. Na may mga tumatawag na sa kanila na nangungulit na kinakausap sila na kuna ng statement para gagamitin ang kanilang statement laban sa kay Digong Duterte, kay Bato, kay kung sino pang iba, si Bongo, si Sara, si Karamat, General Karamat, General Albayalde, sino pa, si kung sino-sino pang involved, si General Sinas o whatever. So ngayon, yan po ang mukhang siyempre maiyakin naman si Bato kahit matapang siya, maiyakin naman siya. At ito po ay kumpirmado niya, pumupunta daw sa opisina niya ang mga pulis na kinakausap nitong si ICC investigator. Anong pangalan ng ICC investigator? Ang pangalan ng ICC investigator ay si ito, ang pangalan ng si Glenn Cala. So, ang buong pangalan niya is ang buong pangalan ni Glenn Cala ay nakalagay dito. Si Glenn Roderick Thomas Cala, isang European. At tinatawagan niya, nangungulit siya sa mga pulis na may involvement ata sa war on drugs. Kaya hanggang ngayon, nag-imbestiga siya. Noong October pa siya, 2024, dito sa Pilipinas. So, nag-iimbestiga siya hanggang sa ngayon. So, isa lang po ang ibig sabihin yan kung bakit mag-imbestiga pa sila. Pag mag-imbestiga sila, ibig sabihin po ay kulang ang ebidensya nila laban sa kila Duterte, kila Bato, sa lahat ng akusado, kila Sara, kila Bongo, kila Albayalde, si Karamat, si Jose Leonardo, o Colonel Leonardo, Edilberto Leonardo, Colonel Royina Garma. So, kinakausap pa na si Garma ay magtitistigo laban kay Digong Duterte at saka sa iba pa. Ang problema na natin, alam naman natin na si Royina Garma ay nakakulong sa Amerika ngayon. Hinuli siya doon sa ng Amerika nung dumating siya, pumunta sa ron. Hindi natin alam ang plano, wala tayong idea kung bakit nahuli siya doon, bakit pumunta siya ron na kahit na sabi natin na wanted siya ron. So pwede rin po kasi mangyari na pumunta siya doon para gagamitin siya na testigo laban sa mga akusado sa ICC, sila ni Digong. So, that is not yet confirmed. Pero isa lang po ang ibig sabihin naman yan. At konfirmado naman po na may naghahanap na sa mga pulis na nag-imbestiga si Glenn Cala. So, ang ginagawa ni Glenn Cala ay gusto niya maimbestiga siguro naghanap pa sila ng iba pang mga ebidensya para patunayan. Ano ba talaga? Para malaman natin kung anong hinanap nila ay ganito. Para mapatunayan ang kaso laban kay Digong, kay Bato, kay Sara, kay Bongo,
o kay Karamat, kay Albayalde, kay Colonel Eduardo Edelberto Leonardo, sa kay Colonel Ruina Garma ay ganito. Una, kailangan nila po mapatunayan na yung actual na mga pulis na pumatay sa war on drugs ay may koneksyon kay Bato, kay Karamat, sa lahat ng mga tauhan ni Duterte. At syempre, pag may tauhan sa Duterte at konektado doon, i-connect naman nila ngayon sila ni Bato kay Duterte. So at this time, maintindihan nila mo lang kasi kailangan mo maidikit kasi ang kaso na sinampa laban kay Duterte ay indirect co-perpetrator. Ano ibig sabihin? Indirect. Pag sinabi mo indirect, hindi siya yung nag-utos. Kung meron mang kasong ganon, hindi ko maintindihan kung meron ganon sa ICC. Pero ang alam ko sa ICC, meron tinatawag na crimes against humanity. At ang elements ng crimes against humanity ay ganito po. Number one, kailangan mayroong widespread or systematic attack. Large scale in nature and organized pang attack. Number two, directed against the civilians. Ibig sabihin ng mga namatay ay hindi non-combatants, ay hindi nakipaggera or civilian population. Ngayon, yan ang dalawa. So, ang gusto na patunayan na kaso ay patungkol sa pagpatay. So, murders ang nangyari. Many counts of murders. So, sinasabi nila is, ang sa akusasyon dito, 43 counts lang naman ang inakusa kasi hindi lang na-document yung iba pa. So, dahil sa mga civilian ang patay, pwede mo sabihin na directed against civilians. May mapapatunayan tayo na elemento na may nangyari na may namatay. Marami. At napatunayan natin dito na mga hindi sundalo o hindi pulis ang mga namatay, kundi civilian. At ang problema, ipatunayan din nila yung elemento na pulisiya ba ito ng nila ni Duterte, kasama si Bato, kasama si Karamat, kasama si Albayalde, kasama si Sara, kasama si Bungo. Yan ang tanong. May pulisiya ba na nag-uutos para patayin? Yan. Dito sila magkatalunan sa labanan. Sakasakali magkaroon ng paglilitis. Ano bang ibig sabihin ng state organizational policy? Mapatunayan na utos talaga ni Digong na patayin ang mga adik at mga tulak kahit hindi nanlaban. Kailangan mapatunayan na wala talagang dahilan. Actually, sa totoo lang, ako rin iniisip ko ganun nga nangyari. Maraming pinatay. Mismo yung pamangkin ng isa kong kliyente, mag-asawa, pinatay sa harap ng anak nila. At nangyari po ito sa Batangas. Hindi ko na sabihin ang eksaktong bayan sa Batangas. Kasi pag binanggit ko ng bayan sa Batangas, alam na kung saan. So anyway, ang makikita mo talaga doon ay nalaman din ng mga pulis din daw yun ang pumatay pero hindi naka-uniforme. In other words, patunayan sa ICC na yung mga pagpatay ng gaya ng ganito ay mga pulis ang pumatay o kung hindi man pulis, konektado kay Bato, konektado kay Albayalde, kung si Albayalde na pumalit, konektado sa mga sino at konektado karugtong noon kay Duterte. Ngayon, kung ang pinatay ay pinatay lang, talagang at mapatunayan yan na may koneksyon kay Duterte, guilty si Duterte, guilty si Bato, guilty si Albayalde. Ang problema lang natin, paano may i-connect yun? Alam naman natin na yung mga report ng pulis na umamin na sila nakapatay ay sinabi nila na nag-operate sila sa anti-drug operation at nanlaban. Sobra naman, napakarami naman nanlaban para sabihin na nanlaban lahat.
So alright, andun na tayo, maraming pinatay, no? Mga 6,000 according to the records of the police, more than 6,000. Pero ang sa records ng International Criminal Court, nung huling binasa ang kaso noong March 12, 2025, ay 43 lang ang patay na binanggit. Nasaan ang iba? Kung 43 lang. Kung ganun, ang ibig sabihin po, yun lamang ang naebidensya nila. Yun lamang po na kaso ang nakakuha sila ng ebidensya. At ang the fact na nandito si Glenn Cala, na investigator ng ICC, nagpapatibay lang yan na walang ebidensya o kulang kung meron man na ebidensya ang ICC para nila makonvict si Digong, makonvict si Bato, o makonvict si Albayalde, si Bongo, Sara, si Karamat, si Edelberto Leonardo, si Ruina Galma. Yan po ang katotohanan yan. So sa kailangan patunayan na sugo talaga nila ni Bato para i-connect din kagad si Duterte. So indirect co-perpetrator si Duterte, maaaring sabihin na direct co-perpetrator si Bato, kung sino man pumalit sa kana, si Albayalde, si Karamat, o si Edelberto Leonardo, kasi ang kwento niya, nagbibigay siya ng reward. So, patunayan ngayon na may state policy. One of the best ways to prove that it was a state policy, yung tinatawag na narinig natin na may reward system. At kung mapatunayan na reward system na mayroon, hindi ko alam kung paano patunayan. Kasi kung claim lang, kung salita lang, hindi po sapat yan ng ebidensya. Bakit? Kasi kailangan pong ebidensya na proof beyond reasonable doubt. Hindi po pwede maging beyond reasonable doubt ang kwento lang. In this matter na napaka-sensitive. At tandaan naman natin na yung inipit ng Quadcom si Ruina Garma at si Delberto Garcia, ay Delberto Leonardo, hindi na ngayon mapapaniwalaan ng ICC ang kanilang testimonya na sa kahit sabihin pa lang naman sila nagbigay ng reward. Kaya, imbis na kakatulong itong Quadcom, hindi may makatulong sana sa pag-prosecute laban kay Digong, mas lalong mas lalong nakabaon. Kasi bakit? Hindi na pwedeng paniwalaan ang kanilang kwento dahil tainted na. Meron ng sinira ng kanilang integridad. Kasi nga nakialam sila ni Paduano, nakialam kung sino-sino, at syempre, ang lahat ng testimonya sinasabi na sa Senate ay hindi na mapapaniwalaan. Paano kaya mapatunayan itong polisiya? Na polisiya talaga. Kasi kung mapatunayan na may polisiya, ang kagadagad madali dyan si direct perpetrator, si Bato. Pero kailangan niya, the only way dyan is kailangan makuha nila ang mga pulis na pumatay. Kasi yung mga pumatay na pulis lamang ang tanging makapagpatunay kung bakit nila pinatay at kung meron mang utos magkano ang binigay at kung totoo ba ng laban o hindi. Kaya siguro nangungumahog, nag-ikot-ikot mula pa noong October 2024, andito si Glenn Cala na investigator ng ICC para maghanap ng mga ganong klase mga pulis na magsasalita pa sa kanya. So, ang pangalan ni Glenn Cala ay Glenn Roderick Thomas Cala. So, pakinggan natin ngayon yung hinaing ni Bato. Yan lang masasabi ko. Ngayon, ang isa pang elemento pala, bago ko ibigay si Bato, tatakalakay natin ang pinakahuling elemento ng krimen na ICC, Crime Against Humanity. So, ang last element ay knowledge of the attack. Alam ba ni Digong, alam ba ni Bato, nung pinatay, yung mga bawat pinatay, alam ba nila na pinatay? Alam ba nila nung patay nito? Or alam nila, patunayan na kung mapatunayan na merong magiging malawak, kailangan mapatunayan na alam ni Bato at alam ni Duterte o alam ni sino mang mga kalibel ni Bato na talagang may pagpapatay, may policy na pumatay.
Yan po ang magiging trabaho ng prosecutor. Paano patunayan? Well, hindi ko alam kasi wala naman tayong krimen na ganito. Pero ganito, pag ina-analyze ko yung takbo ng elemento, ang matpatunayan lang dito na may mga namatay. Number one. Kasunod na mapatunayan ng mga sibilyan na mga pinatay. Hindi ko alam kung paano patunayan ng prosecutor na may palabas nila na may organizational policy na papatay talaga ng lahat ng addict tsaka ng tulak. Kung may namatay man, paano ngayon ang patunayan na yan ay dulot ng standard policy at standard na utos? The only way, sabi ko nga, kung makuha nila ang mga pumatay at titistigo bilang state witness, mahirapan na ngayon kung state witness. Kasi sabihin lang ni Digong, kaya nagsalita niya kasi binigyan nyo ng ng pabor. Maraming economic benefit yan. Magpe-pension niya na malaki. Ganon ang pag-atake naman ni Digong. So, ang pang-apat na elemento, which is pinakamahirap, paano nila mapatunayan? Kasi ang utak nasa loob lang ng utak. Hindi mo malalaman kung anong laman ng utak. Paano na patunayan na alam ni Digong about pamamatay? O yung 43 lang na pinatay doon sa kaso ngayon sa ICC. Yan ang patunayan. Ang hirap kaya. Pinakita ko na sa inyo. Pero hindi ko alam. Baka naman marami silang testigo. Pero one thing sure, ipapakita ko ngayon ito, yung parang umiiyak si Bato. Totoo na ba ito? So, ibig sabihin, para pong nagkatotoong kwento ni Trillanes. O, yan, ha? Sana po kayo kasi I remember many interviews ago, Senator, nabanggit nyo nga may mga tumatawag nga sa opisina ninyo, hindi nyo lang sinasagot. So since then, Ulitin. naghanda na po kayo kasi I remember many interviews ago, Senator, nabanggit nyo nga may mga tumatawag nga sa opisina ninyo, hindi nyo lang sinasagot. So since then, everything's been quiet, wala kayong natatanggap na mga weird phone calls? Sa ngayon, hinahanap namin yung tao na tumatawag na siging namumulit sa mga pulis natin na gustong gawin ng affidavit yung mga pulis na magdiin sa amin. Hinahanap namin yung Glenn Cala. May Glenn Cala na pangalan na investigator ng ICC. Nandito kayo sa Pilipinas. I don't know kung saan nagtatago yan. Sino nagtatago. Andito nakikialam sa atin kahit wala na silang jurisdiction sa Pilipinas. Andito ngayon. So, sige lang, mahanap rin natin yan. May you say the name again, Senator? Ha? Ano pong pangalan? Glenn Cala. Pwede pa Glenn spell? Cala. Glenn? Foreigner. Glen Kala. Glenn Cala. Investigador daw siya ng ICC na sige tawag sa ating mga pulis. At yung mga pulis ay pumunta sa opisina ko, nagreklamo, humingi ng tulong dahil ang kulit daw nitong tao na ito na alam naman nila na walang jurisdiction, bakit kinukulit itong mga pulis para gumawa ng statement laban sa war on drugs. Kailan to? Sen, kailan po yun? When did this happen? Yung pumunta? May mga pulis na pumunta sa opisina ko. Nandito may tinatago yan nila. Tinatago nila yung Glenn Cala na yan. Kung sino magkumukup yan, yan yung mga tao na mga traidor sa ating soberenya. Yan yung mga tao na traidor sa ating soberenya ang nagtatago, ang nag-facilitate sa stay at sa ginagawa ng Glenn Cala na yan dito sa ating bansa. Pinoy siya? Si Glenn Cala? Hindi. European. European yan, Glenn Cala. Maraming binigay na sa akin na mga text, mga email, yung tao na yan sa mga pulis na pumunta sa akin at nagreklamo. Pinabasa sa akin yung mga text ng tao na yan na pwede daw silang bayaran kung mag-execute ng affidavit laban sa amin. So, sige lang. Tingnan natin kung gaano kagaling yung Glenn Cala na yan.
Senator, balikan ko lang po what you said about Mr. Glenn Cala, an ICC investigator. Actually, he's one of 4 ICC personnel na nabanggit na ni Senator Amy Marcos back in October na nandito nga sa Pilipinas. So, does that mean never na po sila umalis since October? And mukhang humingi pa po daw sila ng security detail from the Philippine government. Would you know if that was granted? Correct yung sinasabi ni Amy. At yung mga tao na yan na tumutulong sa kanila, yan yung mga taksil sa ating soberenya. Dahil lang sa kanilang ibang agenda, willing silang ipagkanulo yung kanilang mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. So yun ang mga tao na dapat managot pagdating sa soberenya. Ang tumutulong sa kanila, Senator, follow up sa tanong ni Pauline, ay mga tao kawani ba ng gobyerno or ng police? Like, are they government officials that are helping them or private individuals? Basta, suffice it to say, people from government. Okay. People from government. All right, we thank you for talking to us, Senator Bato de la Rosa. So yan, no? So kita niyo naman na talagang na nagpapanik na si Senator Bato. So with that, tingnan na lang natin kung pero sinasabi ko na siya, ni-explain ko na sa inyo ang mga rudiments, ang elemento ng krimen kung mapapatunayan man o hindi. So bago ako siguro, so yan ang nasabi na, basahin ko ng mga mga message niyo. Magandang umaga po sa lahat. So kay Enrique George, good morning. Bergie Piquero, dami traidor, basta may pera. Tapos Brillata Hainos, good morning po. Manny Fort, good morning. Dr. Toto Tirador Kausing, nalipay ako nga nakaabot ako sa imo live karon. Damo mga salamat, kinalipay ka. Bergie Piquero, bakit nakapasok sa Pinas dapat sa immigration? Kapjun, sinabi na ni Sek Buting na wala ng ebidensya. Si Sek Buting, okay. In fairness to Bato, sinabi na ni Boying Rimulya na wala silang ebidensya. So ano pang kukunin ng ICC kung wala silang ebidensya? So si Efren Galapati, maayong buntag, Sir Toto, maayong buntag pud kanimo. Kapjun, sinabi na ni Rimulya na wala na talaga nakitang ebidensya a few months ago. Si Bergie Piquero, dapat ang NBI mag-aksyon. Bergie Piquero, di natutulog ang Diyos. Senator Bato, mag-ingat kayo palagi. Bergie Piquero, drugs is not classified as crimes against humanity because its policy of if PRRD is president for the good of the country. Dennis Kausing, kapatid ko, magandang umaga, kapatid. I am the Tiger Dragon. Walang aresto kay Bato. Mapulis sitting senator yan. Bergie Piquero, House of Cruz and Contempt, walang kwenta. Tapos, Helen Baguio na imbang ibigat. Na imbang ibigat kada kayo amin. Senior Toto Tirador, nood ako live mo kagabi, natulugan ako, pero replay ko agad ang kapagising ko with ads pa yun. Salamat. Sige, wag niyong patayin ng mga ads, ha? Ben Reclamador, hindi na yan lalabas ng Senate. Bergie Piquero, wala tayong mapapala sa dictus na government. Rodi Rabi, Pastor, good morning. Tapos, Linalyn Bidico, Sir Tuto, di pa ba wala namang visa yung investigation ng Kala na yun kasi wala ng jurisdiction ng ICC? Yes, ina-argue ko po na wala ng visa yan kasi walang jurisdiction ng ICC. Nordin Comot, huwag kang magmainis ba to? Natatakot ka na sa anino mo. Pagbayaran mo ng mga ginawa mo. Di halata naman talaga na tinatarget nila ang mga Duterte, huwag na tayo magkalokohan. Andrea Doc Guico, watching from Singapore. Erlinda Fernando, yan ang kapalit ng mga ginagawa ninyo. Wala yung impeachment, pero ICC naman ang humabol sa inyo. Waiting for that. So, Alfonso Badillo, this is my opinion. Presence of ICC investigator in the country, he should be deported immediately, and all those government officials or not who is cooperating with that sub should be jailed for treason. Ayaw ko sa korap. Sabi niya, dapat ipadakip yan dahil wala ng jurisdiction ng ICC sa bansa. That is considered spying.
So Michael Pangan, magandang umaga po Sir Dr. Toto Kausing. Michael Pangan, nag-subscribe po ako ngayon. Salamat po Michael. Salamat. Taga Olongapo City po ako. Wow. Lugar ni Senator Gordon. Bergie Piquero, of course, peoples of the government nagkukurap sa kanya. Rodi Rabi, Senador Bato, tabuhin mo ang ICC pag nakita mo. Tubuhin. Nakikita ko na papalabasin nila na maka Duterte ang isi kaya ayaw nila magsampa dito sa Pinas. Idadaan na lang sa ICC. So, kabutihan. Good morning, Sir Attorney. About out sa Barangay Katubaw, Purok Size, Kiamba, Sarangani Province, nahuli ng PDEA ang mga nag-drugs pero ang subject hindi nila nahuli. Ganun ba? Sayang naman, sino bang subject nila? Kung okay lang sa iyo, kung hindi ka kilala para hindi ka delikado. Lazaro Bilheca, the BDOJ for sure is aware of the ICC investigators' presence from day one. Argo Hilohost, Napoleon Neil Manliklik, i-publish ang picture ng taga-ICC na yan. Makilala ng tao. Siguro nga, ganyan ang kasunod kung iba-vlog, i-publish ko. So, with this, yan lang po at bumalik kayo kagad kasi iba-vlog ko naman po yung katotohanan na medyo malaki ang chance na ngayon ni Digong na mananalo sa hiling niya na tanggalin si ICC Prosecutor Attorney Karim Khan. Maliban sa may dahilan siya, ay isa sa mga judge na magdesisyon ay yung si judge na Lord Kim Pansi, na siya isa sa mga dalawang judge na nagdesisyon pabor sa Pilipinas sa pagsasabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. O, titingnan natin, balikan natin yun. Si Tomas Esplana, Maniport, Dr. Toto Kausing, pwede mo ba explain ulit yung sinabi ni Ontivirus na in-bank daw sa Supreme Court na nangyari sa biotech case? Sige, sa sunod, i-ano natin. I-remind mo ako mamaya kasi sa sunod na natin tirahin yun. Thomas Esplana, magandang umaga. Kausing, Attorney Kausing, totoo wala nang nagawa pananakot ng gobyerno kundi ang ICC. Jenaline Isaac, pabati ng happy birthday, Jenaline Isaac. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y mapalasing mo kami. Okay. So sa aking tito na si Emmanuel Kausing, dyan sa Digos, maayong aga, Uncle. O sige, correct ko kung hindi pa nakuha ang pera mo. Tingnan natin. Okay? Sino pa? Si Fran Fosia Rose R. HM, kaya binayad nila sa ICC. Good morning. Watching from Germany. Okay. Napoleon Nel Manliklik, i-publish ang picture. Sige, publish natin. So hanggang dyan lang muna tayo at babalik pa ko, Jenaline Isaac. O sige, happy birthday. Sa China ka pala, ha? Ano bang happy birthday sa China? Hindi ko alam. Sa Chinese pala, hindi China. O sige, ito babalik po ako. Ang pag-usapan natin yung motion ni Digong Duterte na palayasin si Attorney Karim Khan sa kanyang kaso. Kasi nagiging nagiging private lawyer siya ng mga biktima laban kay Duterte. So, Jenaline Isaac, Sinikwela, Manifort, marami talaga salamat. Okay, salamat po Manifort. Balik kayo, in 5 minutes, balik kayo.